everyone. So my name is Shanta Christine A. Karen. I am the first reporter of Group 2. So our topic for today is sining agrikultura. So what is sining? So sining, ito ay mga likhaing pagpapahayag ng tao or art. And then sa agrikultura naman, ito ay pagtatanim at pag-aalaga ng hayop para may pagkain at kabuhayan ang mga tao. So halimbawa ng agrikultura ay pagtatanim ng gulay, prutas at palay. Pag-aalaga ng manok, baboy at baka. So sa sining pang-agrikultura, ang definisyon nito ay ito ay paggamit ng sining at malikhaing paraan sa pagsasaka para maging mas maganda, mas maayos at kapaki-pakinabang ang mga gawain. Aralin 1, Hortikultura. Mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan ang mga mag-aaral, mabigyang kahulugan ang hortikultura, mabuod ang iba't ibang sangay ng hortikultura, maihambing ang hortikultura at agronomiya, at makapagbigay ng iba't ibang horticultural na halaman at mga gamit nito. So ito ang mga layunin ng hortikultura. So ano nga ba ang hortikultura at agronomiya? Una nating tatalakayin ang hortikultura or horticulture in English. So, hortikultura, ito ay pag-aalaga at pagtatanim ng mga halaman. At ang agronomiya naman, ito ay pag-aaral kung paano paluguin ang mga pananim ng maayos para maging malusog at marami ang ani. So, ito ang pagkakaiba ng hortikultura at agronomiya. So, hortikultura, ito ay pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman lang. Pero sa agronomiya, ito ay pinag-aaralan para palaguin ng maayos para mas malusog at maraming ani. So, ano nga ba ang hortikultura at agronomiya? Ang hortikultura ay isang sangay ng agrikultura na katuon sa produksyon ng mga halaman katulad ng gulay, prutas, halamang ornamental. Ang halamang ornamental, ito ay halaman tulad ng bulaklak, halamang industrial at iba pa. Ang agronomiya naman ay nakatuon sa mga halaman kagaya ng cereals at forage crops. Ang tiyak na pagkakaiba ng dalawa ay makikita sa talahayanan sa ibaba. So ito ang pamantayan, hortikultura at agronomiya. Sa pakinabang, sa hortikultura, sa tao. Sa agronomiya naman, sa tao hayop. Sa pagkonsumo sa hortikultura, madalas na kinakain ng sariwa. Sa agronomiya naman, maaaring kainin o gamitin bilang processed food, pinapatuyo o sariwa. Sa moisture content ng produkto sa hortikultura mataas, mababa naman sa agronomiya. Sa aesthetic consideration, mas mataas sa hortikultura kaysa sa agronomiya na mababa. Taglay ng bitamina at mineral sa hortikultura mataas, sa agronomiya mababa. Sa kada unit area, mas mataas ang hortikultura kaysa sa agronomiya na mababa. Sa klase ng halamang, sa hortikultura, prutas, gulay, ornamental, aromatic at medicinal crops, nursery crops at mga makakaing nuwes o nuts. Then sa agronomiya, cereals, forage crops, legumbre at mga fiber. Sugar crops at mga ugat na mataas sa starch at mga tumber. Bagamat may pagkakaiba, may mga magkaugnay na disiplinang nakapaloob nito na makikita sa talahayanan sa ibaba. So, sa disiplina at definisyon sa plant breeding, ito ay tumutukoy sa agham, sining at negosyo na napapalahi ng halaman upang maging matibay o maganda ang kalidad ng mga ito. Sa plant breeding daw, ito ay
pinagsama ang magandang lahi sa hindi magandang lahi upang ito ay mas maganda ang kinalalabasan ng halaman. Okay, now, plant physiology. Ito ay tumutukoy sa disiplinang tumatalakay sa iba't ibang pisyolohikong proseso ng halaman. Tinatalakay rin dito ang epekto ng kapaligiran, liwanag, nutrisyon, tubig at iba pang pataba o iba't ibang mga cultural practices sa paglaki ng halaman. Sa plant physiology, sila yung tumatalakay sa proseso ng mga halaman katulad ng kapaligiran, liwanag, nutrisyon, tubig at iba pang pataba o iba't ibang cultural practices sa paglaki ng halaman. Next is the post-harvest physiology. So ito ay isang disiplinang tumatalakay sa paraan ng pangasiwa ng ani upang ito ay matagal at hindi mabulok. So meaning ang post-harvest physiology, sila yung tumatalakay sa pangangasiwa ng mga halaman na para hindi ito madaling mabulok. Sa Sea Technology and Sciences, ito ay disiplinang tumatalakay sa buto, mga prinsipyo at mga pamaraan sa pagpapahaba ng buhay ng mga binhi. Mga paraan na pagtatabi at pagproduksyon ng mga buto habang pinapanatili ang kalidad nito. From the word seed technology or ito ay binhi or buto. So ito ay mga pamaraan, ang seed technology, ito daw ay mga pamaraan ng pagpapahaba ng mga binhi para ito ay mahabang buhay at pinapanatili ang kalidad nito. Next. So, sa plant propagation and nursery management, ito ay disiplinang tumatalakay sa paraan ng pagparami ng mga halaman sa pamamagitan ng asexual na pamamaraan. Pumapaloob din ito kung paano pinapangasiwaan ang halaman na nursery upang mapanatili ang maganda nitong kalidad. So, sa propagation and nursery management, ito ay sa pamamagitan raw ng asexual at sexual na paraan upang mapanatili ang magandaan nitong kalidad. So sa crop production at management, ito ay disiplinang tumatalakay sa paraan ng pagpaunlad ng proseso ng pagtatanim at papangasiwa ng halaman habang ito ay nagtatanim sa bukid or yard. So sa crop production, ito daw ay tumatalakay sa pagpapaunlad ng mga pananim. Lalo na ito ay nakatanim sa bukid or yard. So sa crop biotechnology, ito ay disiplinang tumatalakay sa iba't ibang mga gawaing biotechnological, kagaya ng tissue culture at molecular diagnostics upang masolusyonan ang iba't ibang problema kagaya ng sakit, insekto at mabilis na pagkabulok. So sa crop biotechnology daw, ito ay mga gawaing biotechnological na ito ay nag nag tumatalakay upang masolusyonan daw ang mga sakit sa halaman, mga eksektong dumadapo at pagkabilis na mabulok ng mga halaman o ang mga pananim. So, ilan sa mga gawain o prinsipyo ng nakapaloob sa mga nakakawing na disiplina sa hortikultura at agronomiya ay makikita sa tahalayan sa ibaba. So, plant breeding cross-pollination. Isang paraan sa pagdadala ng pollen mula sa isang halaman at inilalagay ito sa stigma ng isa pang halaman. Madalas ang cross-pollination ay nagdudulot ng pagkubo ng hybrid na mayroong pinaghalong katangian ng parehong magulang. So, ang plant breeding, ito ay mga cross-pollination daw na ito ay nakakabuo ng hybrid na mga halaman na mayroong katangiang pinaghalong parehong halaman ng mga magulang.
Next, ano naman ang plant physiology? So, ang disiplinang ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga epekto at mekanismo kung paano tumutugon ang mga halaman sa ibang pang stress o iba't ibang stimulus na mayroon ang kapaligiran kagaya ng tagtuyot, sobrang init, paghaba at iba pa. Pagbaha at iba pa. Bahagi rin ng pag-aaral nito ang pagbuo ng mga teknolohiya para sa pagpapaganda ng kalidad ng ani tulad ng teknolohiya ng hydroponics na mura, epektibo at angkop na sa kalagayan ng bansa. So sa plant physiology, ito daw ay tumutukoy sa mga halaman na may iba't ibang stress. So hindi lang pala tao, kundi at mga halaman rin ay na, na meron din silang nafi-feel na stress. So kapag sila ay stress, hindi sila lumalaki ng maganda. So hindi ka makakaani ng magandang halaman dahil sa mga iba't ibang stress ng halaman. So ito ay mga tagtuyot, sobrang init at pagbaha. So sa post-harvest, so sa disiplinang tumutukoy sa pagpapalawig ng pagpapahaba ng freshness o pagiging sariwa ng gulay at prutas. Ilang halimbawa ng pamaraan ay paglalagay ng aning gulay, prutas at storage sa cold room. Ninais ang post-harvest science na mapatagal ang kasariwaan ng mga gulay at prutas at nilalagay ang mga ito sa cold storage rooms upang mabawasan ang respiration at hindi magtuloy ang mga mikrobo at mabilis ang pagtuyot ng mga ito. Sa disiplinang ito, lumilikha rin ng iba't ibang mga paraan ng packaging of ibang mga teknolohiya upang mapatagal ang kasariwaan ng mga ani. So sa post-harvest, ito yung mga tumutukoy sa mga halaman na para ma-preserve yung freshness ng mga gulay at saka prutas. So, halimbawa daw nito, ito ay paglalagay ng mga gulay sa storage room o cold room. So, sa Seed Science and Technology, sentro ng pag-aaral ng seed science at technology ang pagtanggal ng buhay ng mga buto sa pamamagitan ng pagbibigay ng nararapat na kondisyon sa tamang uri ng buto. So, sa seed science technology, halimbawa nito ay pagpili at pag-imbak ng dekalidad na binhi ng mais para masiguradong tutubo at maging malusog ang tanim. So, ano naman ang seed germination? So, ang seed germination ito ay test upang tingnan kung ang mga buto na naitabi sa storage ay buhay pa. Dito binibili ang mga binhi na tumutubo ng tama upang makita ang germination rate. So, sa seed germination seed germination or pagsibol ng binhi kung saan ang isang buto ay nagiging seedling o maliit na halaman. Nagsimula ito kapag ang buto ay nakakakuha ng sapat na tubig, hangin at tamang init o temperatura. So, mga kailangan para tumubo. So, una ang tubig. So, nagpapakilo sa metabolismo ng buto. Pangalawa, hangin. Kailangan para sa enerhiya. Pangatlo, temperatura. Dahil hindi mas masyadong mahangin. Okay, sa plant propagation. So, plant propagation, sentro ng o pagpaparami ng halaman. So, sentro ng pag-aaral sa plant propagation ang nursery. So, management kung paano ang epektibo at epesyenteng mga paraan at pagpaparami ng halaman at pangasiwa ng kanilang paglaki sa nursery. So, ang plant propagation ay mga prosesong papakita ng paparami ng mga bagong halaman mula sa mga bahagi ng isang magulang
halaman or parent plant. So tulad ng buto, sanga o dahon o ugat, layunin nito ang dumami ang uri ng halaman sa pamamagitan ng natural or artificial na paraan. Halimbawa nito ang marketing at grafting. So ang marketing ito ay pagpapugat at sanga. So dito tayo tumalakay sa grafting. So ito ang halimbawa ng plant propagation. So sa grafting, ito ay isang paraan ng asexual na propagations kung saan ang sayon ito ay mga sanga mula sa isang halaman na idinudugtong sa isang matibay na rootstock. So what is rootstock? Ugat. Ang sayon ay sanga, ang rootstock naman ay ang ugat. So ang ay grafting o paghugkong o pagdugtong. So ang grafting o pagbubuod, pagsasama ng dalawang magkaibang halaman upang maging isa. So sa crop productions and management. So sa sentro sa pag-aaral sa crop production and management, pagpapatibay ng pansin sa iba't ibang aktibidades upang mapabuti at mataas ang ani ng magsasaka. So sa crop production and management or produksyon ng pagtatanim, ito ay ang mga agham at sining na nagpaparami ng paglinang ng mga halaman tulad ng palay, mais at gulay para sa paghahanda ng mga at paglagay ng abono at pag-ani. So, ito ay pagpili ng pananim. So, pananim angkop na batay sa kuklema at uri ng lupa, paghahanda ng lupa, pagbungkal at pagpapaluwag. Pagtatanim or sowing, pagtatanim ng di kalidad na binhi. Pag-aalaga or pagdidilig ng fertilizer at pagkontrol ng peste. Pagsasaka or crop management or crop na rotation upang mapanatili ang sustansya ng lupa at maiwasan ang peste. So now, what is pruning? Pruning, ito ay isang gawain ng orchard kung saan ang mga puno ay tinatanggalan ng mga sanga na hindi nararapat na tumubo kaya kagaya ng mga water sprouts. Ito rin ay paraan upang maiwasan ang sakit upang maipabalik sa mataas na produksyon ng ani ang halaman sa pamamagitan rin ng rejuvenation. So ano ang rejuvenation? Rejuvenation, the process of reversing a plant's adult. And what is water sprout? Water sprout, ito is the fast growing. So, ang layunin nito ay sa pruning, ang layunin nitong alisin ang mga pa, pa, pat, patay o sira o nag-agawang sanga para mas dumami ang bunga o bulaklak. Okay, next, sa crop biotechnology. So, sentro ng pag-aaral sa crop biotechnology ang classical biotechnology, katulad ng plant tissue, culture, artificial insemination, preservation, at modern biotechnology, katulad ng genetic engineering, genetic editing, at plant transformation. So, sa crop biotechnology o bioteknolohiya ng pananim, layunin nito ang mas mataas na ani, resistensya sa peste at sakit, gaya ng Bidicord, pagtitipid sa pesticide at pag-angkop sa pagbago ng klima. So, what is plant tissue culture? Ito ay isang paraan ng pagpapatubo ng halaman sa mga lagayan ng halaman na artificial nutrient media sa aseptic na kondisyon. Sa pamagitan ng tissue culture, mabilis na napaparami ang halaman mula sa isang organ ng halaman sa pamamagitan ng pagbabago ng konsentrasyon ng mga plant growth regulators kung saan ang halaman o organ ng halaman ay nakatanim.
Ang mga disiplinang ito na parehong nakakawili sa agronomiya at hortikultura ay mahalagang disiplinang siyang pundasyon ng mga maayos na kalidad ng ani at pagkita. Mga salik na maayos na pagtatanim ng halaman. So, maraming salik ang maaring bigyang diin sa pagpapabuting produksyon ng halaman. Ito ay maaari nating bigyang lagom at sa tumbasang P equals G plus E plus G X E. Ang phenotype P ay ang pangkalahatang katangian ng isang halaman na tumutukoy sa G, lahi o genotype. So E, kapaligiran o environment kung saan ang halaman ay naroroon o nakalantad at ang interaksyon sa dalawang ito upang mapabuti ang produksyon na nararapat na at na parehong maayos at maganda. Genotype o G. So sa paghalaman, tumutukoy ito sa kakayahang panloob ng halaman na idinidikta ng kanyang genes o kanyang genetic makeup. Ang lahi ng halaman ay mahalagang pagpili ng itatanim. Halimbawa, mas mainam na itanim ang mga halamang matibay sa sakit tulad ng sinta ng papaya na may angking tibay laban sa sakit ng papaya or ring spot. So sa genotype, ito daw ay tumutukoy sa kahalagahan ng halaman. Ito ay mga genes o lahi. So, ang halimbawa daw nito, ito ay mga halamang matibay. Ang mga halamang matibay sa sakit tulad ng sinta ng papaya. Next, environment or kapaligiran or E. Sa paghalaman, tumutukoy ito sa kapaligiran, kondisyon o ginagawang mga aktibidad na nakakapekto sa paglago at ekspresyon ng genotype sa isang halaman. Kabilang sa isinasaalang-alang dito ang fertilizers regime o siklo ng pagpapababa. Mga uri ng cultural management practices, water management, crop protections, at iba pa. So, sa environment, kapaligiran, ito daw ay tumutukoy sa kondisyon ng kapaligiran. Next is genotypes X environment interaction or GXE. So, sa paghalaman, tumutukoy ito sa pagkakaiba ng performance or expressions of traits ng isang halaman. So, sa GXE, so ito daw ay tumutukoy sa mga performance ng performance o expression traits ng isang halaman. So, uri ng horticultural na halaman. So, kapakinabangan at mga halimbawa. So, sa gulay, ang kapakinabangan nito ay maaring bunga, dahon, buto, ugat na kinakain ng tao bilang ulam. So, sa halimbawa, sigarilyas, talong brophrus, tetragonolobus, talong solamnus melogolnia, kamatis, lycopersicon, esculentum, letsugas or lactuca sativa, pichay or brassica conchinensis. Sa prutas naman, ito ay mga bunga ng halamang kinakain bilang panghimagas o kinakain ng hinog o hilaw o pinoproseso bilang jams, juices, or dry fruits. So, una ay mangga o mangrifica, indica, papaya, or careca papaya, pinya or ananas, kumulkus, santol o sandroricum cotejape. So, uri ng horticultural na halaman, paglalarawan mga halimbawa. Sa halamang ornamental, ito ay halamang itinanim o pinapalaki dahil sa estika nito maaring
sa parang cut flower o cut foliage o ginagamit ng halaman bilang landscape o putin na nakapasong ng mga halaman. So, mga halimbawa is gumamela, sampagita, croton, vanada, jade vine, and then Bermuda grass. So, mga halamang aromatikong culinary herbs at mga pampalasa. So, paglalarawan, ito ay mga halamang espesyal na ginagamit ang kaaya-ayang amoy o may mataas na level ng mga aromatic compounds. So, ginagawa itong essential oil habang ang iba naman ay inilalahok sa pagkain. So, mga halimbawa nito is paminta, paprika, romero, basil, mint, cinnamon, vanilla, and tarragon, and munglat. So, mga halamang gamot. Ito ang halaman na pinapatubo upang maproseso bilang gamot. Halimbawa daw nito ay lagundi, yerba buena, tsaang gubat. So, dito na nagtatapos ang aking talakayin. Sana ay mayroon kayong naintindihan at ito ay inyong matutunan. Maraming salamat po.